I just wanna take I just wanna take this wonderful opportunity that the Lord has given me. Salamat kay Kuya Mark at siyempre kay Kuya Michael. Yan. Ako po ay from Valenzuela City. Ako rin po ay malapit po ang puso ko sa mga PWD sapagkat ako po ay merong tatlong anak na PWD. Panganay ko po ay SLE lupus. Tapos yung pangalawa ko, last 2 months ago ay na-diagnose ng lupus din po siya, vasculitis, no? Tapos yung aking bunso, member po siya ng MDAP, yan. Kasi meron siya pong muscular dystrophy, no? It's a very rare disease na winawasak niya yung muscles, pati yung unang higit sa lahat yung genes, no? Kaya bound to wheelchair na po siya. So, kung kayo po, sana ma-encourage po kahit katiting yung ating mga listeners ngayon na PWD, kung kayo ay nahihirapan, marami pong nahihirapan talaga. Na unawaan ko si Kuya Mark, si Kuya Michael, hindi lang sila dalawa. Ako tatlo. Pero wala po talaga tayong dapat gawin kundi tanggapin yung ating sitwasyon. Kasi mahirap pong mag-move on kung hindi mo matatanggap. Ayun. Tandaan po natin, dito lang yan sa lupa. Pilgrims tayo dito. Matatapos din yan. And one day, yung promise ni Lord, yung pangako niyang kumpletong kagalingan, ay malapit na. Mga warriors, mga PWD. Pero, narinig po ba ako na mayos? Yes, Pastor. Loud and clear po. Gusto ko rin sabihin na PWD rin po ako. Opo, pero hindi person with disability. Person without darling. Ayun, ayun, Nagbibiro lang pasok. pala. Person without darling. Kaya kung wala kang darling, PWD ka raw. Ayos. Okay, break the ice lang tayo. Sige, sige, sige. Please turn your Bible to the book of John chapter 9 verse 1 to 7. I'm gonna read this from the New International Version. Medyo English po ito. Kaya kung hindi po natin maintindihan, gamit po tayo ng Tagalog na Biblia. At kung hindi pa rin maintindihan, magtanong po tayo kay Kuya Mark at Kuya Michael na magagaling magpaliwanag yan. Congratulations nga po pala sa kanilang graduation nakaraan. Napakasaya ko na makita kayo na kayo ay nagtapos. At maganda po yan. Praise God po. Pagpatuloy niyo po ang inyong pag-aaral. Alam niyo mo, may danger po kapag marami kang learnings tapos hindi mo naman ginagamit. Danger po yun. Kaya kailangan po magpagamit tayo, ituro natin lahat ng dapat natin ituturo. Amen. Ako rin po ay isang professor sa maraming Bible school. Medyo nag-stop lang ako ngayon dahil kailangan kong bigyan ng so much attention yung aking bunso na si Tabitha, 14 years old po siya. Tapos yung mga anak ko kasi may mga PWD nga, may sakit sa dugo. Masaya tayo kasi hindi po nakabase sa event o sa anumang bagay meron tayo yung ating kasiyahan. Hindi doon. At hindi yun ang magdidikta sa atin. Ang ating pong kagalakan ay nakabase po kay Kristo sa kanyang mga pangako at sa kanyang presensya. Amen. Kaya enjoy lamang po tayo. Amen. 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 Ang lahat ng ang kaaway, lahat ginagawa yan para palungkutin ka, para i-discourage ka. Yun lang naman gusto nyo. Hanggang doon lang siya. Pero salamat sa Panginoon, meron tayong banal na Espiritu. Ang sabi, He is the Paraclete, yung mang-aaliw. Inaaliw niya tayo sa panahon na may mga bagay tayong hindi natin maintindihan at maunawaan talaga. So we have so many questions in life, in this world, pero ganun talaga. Hindi tayo all-knowing.
Pero salamat, merong Holy Spirit, merong Jesus Christ, merong Word of God. Also, gusto ko rin pong i-plug din every Tuesday, meron po tayong ministry sa Net Radio. So 101.1 GFM. Ako po ay nandoon every Tuesday, 8 a.m. to 11 a.m. p.m. Ang ingay-ingay ko po diyan tuwing alas 8 hanggang alas 11 every Tuesday po. May link po ako, alam na po ni Kuya Mark, Kuya Michael. Siguro they can share the link para magkarinigan po tayo doon. Marami po doon, 24/7 po yun. At yun po ay sakop ang lahat, buong globe. Pagka meron kang, tawag dito, smartphone or yung Android phone, yan, meron kang internet, i-click mo lang yung link, magkakarinigan na po tayo. Praise God! Salamat! Salamat po sa grupong ito ng mga PWD sapagkat ako po ay naging bahagi ninyo sa oras na ito. Sana kahit katiting po ay makapag-contribute ako ng encouragement, ng motivation para sa mga kagaya nating mga PWD. No? So, ang puso ko po ay napakalapit sa mga PWD sapagkat meron po akong 3 PWD. Ang sabi po sa verse 1 ng St. John chapter 9, okay, babasahin ko. Ito na lang siguro para ito. Yan. Yeah. Okay ba? Narinig po ako? Yes po, Pastor. Okay, Okay, okay. I see. Pasensya na. Sige. As he went along, he saw a man blind from birth. His disciple asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? And Jesus said, neither this man nor his parents sinned, but this happened so that the works of God might be displayed in him. As long as it is day, we must do the works of him who sent me. Night is coming when no one can work. While I am in the world, I am the light of the world. And after saying this, he spit on the ground. Take note, he spit on the ground, made some mud with the saliva, and put it on the man's eyes. Go, he told him, wash in the pool of Siloam. This word means sent. So the man went and washed and came home seeing. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa po ng kanyang mga salita. Pakisabi po sa iyong katabi o sa ating mga kasama dito sa platform na ito, you are wonderfully made and wonderfully loved by God. You are wonderfully made and Yes. loved by God. Amen. Napakasarap mapakinggan na sinasabihan ka that you are wonderfully made and wonderfully loved. Amen? Kasi isa po ang mga PWD, isa po yan sa mga napakaraming neglected na mga tao sa mundong ibabaw. Pero sa paningin po ng Diyos, hindi po tayo neglected. Especially kapag tayo merong Kristo at tayo po ay anak ng Panginoon. Magpo-focus po tayo doon sa verse 3. Ang sabi rito, babasahin ko, allow me again to read this. Verse 3, and Jesus answered, neither this man nor his parents sinned, but this happened so that the works of God might be displayed in him. Amen? Tandaan po natin na siyempre, PWD, meron tayong mga pains, meron tayong mga sufferings, and we have these limitations. And even disabilities are not the end of our story. Amen? Hindi purki disability, PWD ka na, wala na, tapos ang aking kwento sa buhay ko. No, hindi po ganoon. Sapagkat God, ang ating Diyos po, can use all of these things, can use
all of them to reveal His glory and accomplish His purpose. Amen? Kaya isa sa mga nais po nating mga gusto mangyari sa sa oras na ito is matulungan po at ang mga natin ang mga believers, especially mga PWD believers, na maunawaan na ang Diyos talaga mayroong purpose sa buhay natin. Maging sa panahon ng suffering, mayroong purpose talaga, no? Ang ating Panginoong Jesucristo po ay nakikita po, amen, yung mga sitwasyon na naranasan natin, yung society, na-overlooks po tayo, di ba? Halos hindi tayo tinitignan o pinapansin. Nakikita ng Diyos yan. And yung ating pagsunod po sa ating Diyos, ang ating pong pananampalataya, ay dadalhin po tayo ito sa karanasan na kung saan ay sa kapangyarihan po ng Diyos ay unti-unti niya po tayong babaguhin. Amen? Unti-unti niya po tayong babaguhin. Una-una binabago sa atin yung ating character within. Amen? Yung ating attitudes, your character. Kasi dapat kahit di PWD po tayo, dapat mag-manifest po sa atin yung tinatawag na godly traits and Christ-like character. Yun ang hindi nila kayang ma-disable. Amen? Dapat talagang makita at marinig po sa atin yung mga bagay na yun. Tandaan po natin na bawat isa po ay may mga karanasan at marami pong tayong nakikita sa mga panahon ito ng mga taong ay bulag. Kaya binasa natin kanina, pagka bulag ka, PWD ka, di ba? So, bagamat maraming tao ngayon, physically blind sila, pero mas maraming tao ngayon na bagamat sila'y nakakakita, pero sila po ay bulag. Physically, hindi sila bulag, pero in some other form, sila po ay blind. Di ba? May iba nakakita. Ibig sabihin, nakakita sila physically, pero spiritually, sila po ay bulag. Mas malala yun. Tama? O ano ang, para bang ano ang silbi ng ikaw nakakita kung ikaw naman forever ay magiging bulag sa katotohanan, sa salita ng Diyos, spiritually, di ba? So, parang ibig sabihin yan, if you are spiritually blind, habang ikaw po ay physically nakakakita pero spiritually blind, parang ang kahulugan yan, wala kang hope. You cannot see hope. And you cannot also see God's purpose. At hindi mo rin makakita na andyan ang Diyos na nakatayo. Bakit? You are spiritually blind. Ngayon, going back here sa John chapter 9, okay, binasa po natin kanina yung ating text, dito, na-met po ni Jesus Christ ang isang partikular na taong bulag. Yes, in John chapter 9 here, binasa natin kanina, Jesus met a man who had been, what? Blind. From birth, sabi ng Bible, from birth. Tama? Kaya yung tao sa paligid dyan, nakita siya, oy, disability to, PWD to, bulag to. Pero hindi ang Diyos, hindi si Kristo. Nakita kagad ni Kristo ng taong ito, nakita niya kagad yung tinatawag na destiny ng taong ito. Sapagkat na-encounter niya si Jesus Christ. Amen? Opo, marami po talagang tao ang nakatingin lamang sa ating tayong mga PWD, ang tingin sa atin ng mga tao, o ang tinitingnan sa atin ng mga tao, yung ating mga kahinaan, yung ating mga disability. Nakikita yung ating mga kapansanan, kabiguan o problema. Minsan ang tingin sa atin, pabigat. Amen. Minsan parang tingin, nagdadabog na. Hindi natin sila masisisi dahil ang bibigat po natin Ganon, minsan yung tao, maraming tao nakatingin sa atin, tinikita yung ating kahinaan, yung ating kapansanan, yung ating kabiguan, tayo pa'y para sa kanila isang problema. Pero salamat sa Panginoon, good news, ang Diyos ay hindi lamang tumitingin sa ating kalagayan. Tama? Nakikita niya ang ating layunin. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, naku, napakaganda ng layunin ng Diyos sa buhay mo. Sabi mo. Kapatid, napakaganda ng layunin ng Diyos sa buhay. Yes!
Sapagkat hindi lamang nakikita ni Kristo, hindi lamang nakikita ng Diyos, ang alin? Ang ating sugat, ng ating mga kapansanan, no? Nakikita niya ang ang magiging patotoo mo. Amen? Yung patotoo ng buhay mo sa ibang buhay. Yan ang maganda diyan, di ba? Now, sa verse 1, ito lang, sisimulan po tayo sa chapter 9, verse 1. Ang sabi dito, as Jesus passed by, praise God, as Jesus passed by, he saw a man, a particular man, which was blind from birth, from his birth. Oh, di ba? Ngayon, kung mapapansin natin dito, sa mata ng mga disipulo, para sa kanila, problema to. Nako, tinignan naman ni Jesus Christ yung taong to. Nako, baka pabitbit natin, ipasama sa atin to. Mahirapan tayo magdala-dala nito. So sa tingin ng mga disipulo niya, problema to. O, ano tingin naman ng kapitbahay sa kanya, sa bulag na mama na yon? O, ito isang beggar na mamalimos. Sa paligid niya, sa community and society, ang tingin sa kanya, burden. Pero salamat nga, mayroon ang government natin yun, kahit paano ay kinukonsider tayo, binibigyan tayo ng mga, di ba, may mga ayu-ayuda. Salamat sa Panginoon. Sa society, ang tingin nila sa mga PWD is burden. Pero salamat sa Panginoon. Amen? Jesus, sabi niya, saw a man. Di ba? Jesus saw a man. Jesus sees the person, not just the problem. Sa mata ng disipulo, problema siya. Sa mata ng mga society and neighbors, beggar siya, burden siya. Problema nga. Pero sa mata po niya ang ating Panginoong Kristo. Amen? Jesus sees the person, the man, not just the problem. Amen? Amen. Kasi maraming tao po kasi, mabilis lang humatol. Hinahatulan ang mga PWD, o hindi, kahit hindi PWD, hinahatulan din. Humahatol sila based on appearance. Di ba? Titignan niya tayo sa ating mga appearance. Lalo-lalo kung PWD tayo. Iba na ang tingin sa atin. Pero salamat, ang ating Panginoong sa Kristo, hindi niya tinitignan yung disability mo. Hindi kayo tinitignan bilang problema o beggar o ano pa man. O burden. Ang tingin sa iyo ni Kristo, mga kapatid na nakikinig ngayon dito, Jesus looks very deeper. At nakikita niya ang puso mo. At sa patuloy niya tinitignan ang puso mo, nakikita niya at alam niya yung pain mo. At kilala ka niya by name. Ganyan tumingin ang Panginoong Kristo. May concern siya. Meron siyang pagmamahal. Hindi lamang niya nakikita ang PWD mo, yung disability mo. Hindi ka lamang may sakit, hindi ka lamang mahirap, hindi ka lamang kung ano-ano. Sa mata ng Diyos, ikaw ay minamahal ng Diyos. Amen? Pakisabi sa katabi mo, kapatid, mahal ka ni Lord. Kapatid, mahal ka ni Lord. Yes. Mahal ka ni Lord. Akala mo lang hindi. Hindi. Akala mo lang hindi. Mahal ka ni Lord. Akala mo lang hindi. Yes. Nais ko sabihin sa inyo, mga kapatid, never believe that your value depends on your ability. No. Wag. Sapagkat your value comes from your Creator. Amen? Mula yan sa Diyos, yung kahalagahan mo. Matindi ka sa paningin ng Diyos. Mahal na mahal ka. O, tignan mo alam niyo po may sculptor? Ano ba sa Tagalog sculptor? Manguukit, tama ba yon? Sculpture. Tama po, Pastor. O, umuukit siya. Yes. O, ano ang mata? Yung paningin po ng sculptor, ibang-iba yan sa paningin ng mga ordinaryo na tao. Yung sculptor, pag tinig niya yung mga raw and rough stone, yung mga crack stone na yan, iba ang tingin niya dyan. Pero yung tao, ang tingin dyan sa mga sa rock na yan is worthless. Pero yung sculptor, pag nakita yan, nakangiti yan. Tululawa yan sa sculptor. Bakit? Hindi nila nakikita kung ano ang nakikita ko sa crack na batong ito. At paglipas ng ilang mga buwan,
magugulat ka na lang, the stone became a beautiful statue. Amen? Amen. Ganon tumingin ang sculptor. Likewise, ang Diyos parang sculptor. Amen? People may only see your brokenness, your disability, but God, hallelujah, sees masterpiece. Amen? Kaya Amen. napakahalaga mo, kapatid. Akala mo lang hindi. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Amen? Kaya napakasarap na malaman po natin na Jesus sees the person, not just the problem. Hindi ka problema. Huwag kang maniwala sa isip mo, pakiramdam mo. Huwag kang maniwala sa nag-aalaga sa iyo na nagdadabog. Hindi ka problema. You are masterpiece. God sees His masterpiece on you. Now, sa verse 2 and 3, basahin po natin. Di ba dito makikita po natin ito. Sabi rito, His disciple asked, Rabbi, who sinned this man or who sinned this man or his parents that he was born blind? Sabi ni Jesus Christ sa verse 3, sabi niya, Jesus said, neither this man nor his parents sinned, but this happened so that the works of God might be displayed in him. Woo! Di ba? Sabi ng disipulo, Panginoon, Guro, sino ba nagkasala? Bakit siya na pinanganak na bulag? Di ba? Ano ang sagot ni Jesus? Neither. Wala dun sa dalawa. This corrected a wrong belief. Yan ang driving point ni Jesus Christ. Kinurek niya yung wrong belief. Sapagkat not every sickness is because of personal sin. Tanda mo yan. Hindi porke may disability ka, meron kang matinding karamdaman, dahil sa kasalanan. No. Sometimes suffering has greater purpose. Do you believe that? Yes. Yung suffering sometimes has a greater purpose. Although, pag pinag-usapan po natin yung Hammer theology, okay, the theology of sin, the study of sin, siyempre talagang yung sakit at karamdaman, yan ay bunga ng kasalanan, pagkakasala po natin. Di ebatadan, dumaloy. Pero tandaan po natin, sabi din ni Kristo, di ba? Hindi sinabi dito ni Kristo, sabi niya, neither. Sabi ni Apostol ng disciple, sino ba nagkasala? Sabi ni Jesus Christ, neither. Kinurek ngayon ni Jesus Christ yung wrong belief. Sinabi niya, not every sickness gusto niyang i-drive is because of personal sin. Ang gusto niyang i-drive out dito ni Jesus Christ, sometimes suffering has a greater purpose. Amen? Hindi lahat ng paghihirap mo ng anong meron kang sakit, karamdaman o kapangsanan ay bunga ng personal na kasalanan mo. Hindi. May mga pagkakataon kasi, may pagkakataong pinapayagan ng Diyos ang ating pinagdaraanan. Amen? Upang ipakita ang kanyang kapangyarihan at biyaya. Yun. Ang sabi niya, sabi ni Jesus Christ dito, as long as it's day, we must do the works of Him who sent me. Night is coming when no one can work. Di ba? Neither this man nor his parents sinned, but this happened so that the works of God might be displayed in him. Hallelujah! Amen! May mga pagkakataong pinapayagan ng Diyos ang ating pinagdaraanan upang ipakita ang kanyang kapangyarihan at biyaya. Pansinin niyo po yung sinirito yung nagtanim. Lahat naman tayo ay nakaranas ng pagtatanim. Sige, merong isang tinatawag na, ano ba yung seed sa Tagalog? Binhi, butil, oo. Yes. Anong ginagawa mo yan? Ililibing mo yan sa lupa. Pag inilibing mo yan, definitely, kung ikaw nilibing, ako ninanasan ko yung ilibing. Ilibing-libingan lang ba? Di ba, pag tinabunan ka, madilim. A seed is buried in darkness. Kaya nga kung itong binhi na to, kung makapagsasalita lang yan,
Sasabihin niya, yari na ako, tapos na buhay ko, nilibing na ako. Pero hindi. But the gardeners, amen, the farmers knows na ang pagdilibing na ito, yung pagdalagay sa ilalim ng lupa, is the beginning of growth. Amen? Wow! Amen. Sana makuha niyo po ang aking dinadrive dito. The farmer or the gardener knows that burial is the beginning of growth. Yung paglilibing, kasi ililibing mo yung binhi sa lupa eh. Mga magulo mga kapatid, sometimes yung ating kadiliman na nangyari sa buhay natin, yung darkest season, sometimes this darkest season of our lives is where God begins. Amen. His greatest work. Amen. Doon minsan nagsisimula Amen. yung dakilang trabaho gawa ng Diyos sa panahon na parabagang ang dilim-dilim nung season natin. Kasi may purpose talaga si Lord. Amen. Yan po yun. Now, doon na tayo sa number 3, sa verse 3, sabi doon. That the works of God might be displayed in Him. John chapter 9, verse 3. And what is the meaning by that? Jesus transformed the man's disability into a testimony. Yes, kahit tayo po ay PWD, person without darling, or person with disability, Jesus can transform our disability into a testimony. Amen? Sabi doon, that the works of God may be displayed in Him. Meaning to say, your life can be display God's glory. Woo! Yes! Yung ating buhay, kahit PWD po tayo, your life, ikaw na nakikinig ngayon, yung buhay mo ngayon, huwag ka ma-discourage, huwag ka mapanghinaan ng loob. God can display His glory sa buhay mo. Amen? Because Jesus transformed the man's disability into a testimony. Kasi, masaya ang Diyos, okay, nadidelight ang Diyos kapag tineturn niya yung pain into purpose. God delights in turning our pain, amen, into purpose. Yes, yung mga peklat mo, your scars can become someone else's hope. Na yung iyong mga karanasan, yung mga peklat, amen, ay pwede po yung maging pag-asa ng mga taong makakakarinig sa iyo kapag ikaw ay nagpatotoo sa buhay mo. Your testimony, amen, can lead others to Christ. At yan po ang nais natin mangyari. At yan ang gusto, ay ang pinaka-purpose ni Lord, na kahit ikaw ay kahit ikaw ay PWD, o anumang kalungkutan meron ka, na naranasan at problema sa buhay mo, nais ng Diyos na magamit yan bilang patotoo to lead many people, others to Christ. Amen. Amen. Sapagkat ang sugat na pinagaling ng Diyos, tandaan po natin, ay nagiging mensahe po yan ng pag-asa sa takdang panahon. Amen. Pag nag-testimony ka na. Wow! Nagiging mensahe. Nagiging message of hope. Sapagkat nakaranas ka ng pagkilos ng Diyos. Ang iyong pagsubok, ang iyong mga tribulations, testing and trials and sufferings ay maaring maging tulay, bridge, upang makilala ng iba si Jesus. Oh, di ba? Sa buhay mo, ginamit ka ng Panginoon. Sige, puntahan natin from the Old Testament to the New Testament. Tignan natin. Si Joseph. Oh, di ba? Sa mga Bible School student dito, sa mga palabasan ng Biblia, no? Kilala niyo si Joseph. Si Joseph, naka-experience ng betrayal. Mula pa sa kanya mga kuya. Oh, grabe ka kasiraulo, kaloko-loko yung mga kapatid niya, no? Joseph's betrayal became what? Salvation for many. Oh, dahil sa kanya, nagkaroon po ng kaligtasan ng mga kapatid niya at marami pang tao. Basahin niyo yung Genesis chapter
50. Di ba? Kinawawa si Joseph, tinapon, o nabilanggo, kung ano-ano nangyari sa kanya, pero isang araw, ginamit siya sa kaligtasan ng maraming tao, kasama ng kanyang pamilya. Amen. O, balik tayo kay Paul. Amen. Si Paul, sa 2 Corinthians, sabi niya ron sa chapter 12, sabi niya, pwede mo bang alisin to, Lord? Kasi ang hirap-hirap na eh. Oh, my grace is sufficient. Di ba? Sabi niya ganon. Paul's thorn displays God's grace. Yung sinasabi niyang tinik sa kanyang laman, tanggalin mo, Lord. Ayaw, ilang beses. Sabi ni Lord, hindi. Gusto kong i-display sa pamamagitan niyan ang aking kagandahang loob. Grace. Amen? O, si Jesus Christ, kauli-ulihan. The cross of Jesus Christ. Di ba napakahirap nun? O, the cross, ano nangyari sa cross? The cross of Christ became the means of salvation of human being. Look at that. Amen? So maaaring meron kang cross ngayon. Maaaring meron kang suffering ngayon. Meron kang mga betrayals. Meron kang hindi maunawaan sa buhay mo. Pero may plano si Lord sa buhay mo. At ikaw ay maging malupit at talagang mahusay na patotoo. At ito'y magresulta ng pag-asa sa tao, maraming tao, at sila po ay makakilala sa Panginoon. Amen. Sa verse 6 and 7, basahin po natin. John chapter 9 pa rin. Ano sabi ng 6 and 7? After saying this, he spit on the ground, made some mud with the saliva, and put it on the man's eye. Go, told him, sabi niya, was in the pool of Siloam. So the man went and washed and came home seeing. Nakakita. Take note dito, dumura siya, parang kadiri, no? Pambira, pwede bang gumawa ka na lang, Lord, ng himala? Huwag mo na akong duraan pa. Parang ganun, namimili ka pa. Ang taong naghahanap po ng himala at kagalingan, wala nang pipiliin yan. Pero here, gusto kong i-drive dito, bakit siya dumura? At pagdura niya, gumawa siya ng mud. Because dito, sa himalang ito, something is missing. Hindi siya basta-basta bulag. Empty socket po yung kanyang orbital. Wala po talagang, ano na yan, yung mata, retina o ano paman. Kumbaga, empty yan. Whole. Bilog yan. Parang ano yan deep. Malalim. Kaya dumura siya upang tapalan at tagyan ng portion. Hello? Nakikita niyo po? Dahil alam ni Kristo, kailangan to, something is missing, bulag eh. Nilagyan niya ngayon at naghimala ang Diyos. Yung kaprasong laway at na naging dahilan kung bakit yung alikabok o yung lupa ay naging mud at itinapal. O sabi, napaka-weirdo no? Pero mo bulag na nga, papupuntahin mo pa doon, palalakarin mo. Parang napaka naman, di ba? Pero meron kasing gustong i-drive ni Jesus Christ dito na minsan yung ating pananampalataya, yung ating pagsunod, pagkatapos po nun ay pagpapala. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Amen? Yes. And Jesus made mud, placed it on the blind man's eyes, and then commanded, go wash in the pool of Siloam. Diba? Imagine that. Napaka-strange. it sounds very strange, diba? Yet, the man, sa kanyang kagustong gumaling, the man obeyed. And his obedience opened the door to his miracle. Amen? Huwag po tayong magsawang sumunod. Pagkatapos po ng pagsunod, pagpapala ay darating. So John chapter 9 verse 6 to 7, obedience precedes the miracles. Amen? Sino dito gusto ng himala? Sumunod lamang po tayo. Hindi ko sinasabing bukas gagaling ka o ano, hindi. May himala. God is a God of miracles. And I still believe in miracles. Sapagkat faith is demonstrated through obedience. I believe that. And you and I,
We may not understand God's what? God's methods. But we can trust His character. Amen? Yes. Amen. So, kasi hindi kailangan maintindihan natin lahat muna, no? Ang lahat bago sumunod. Sapagkat ang tunay na pananampalataya, mga kapatid, ay sumusunod, kahit hindi pa nakikita ang resulta. Look at Abraham. Dadaling kita sa lupain nais ko. Humakbang na kagad. Di nga niya alam kung saan siya pupunta, kung north, south, east, west Pero yun ang kanyang faith di ba? Ang tunay na pananampalataya, mga kapatid, ay sumusunod kahit hindi pa nakikita ang resulta. Amen? Hallelujah! At hindi kailangan maintindihan mo ang Amen. lahat-lahat muna bago sumunod. Amen? Obedience precedes the miracles. If you want miracles, obey lamang po tayo sa Panginoon. Mga magulo, mga kapatid, Amen. hindi habang buhay nasa wheelchair tayo. Hindi habang buhay binabantayan tayo. Mga magulo, mga kapatid, merong pag-asa kay Kristo. Nangako siya. Yan ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay kung anong nabasa natin sa Bible at narinig natin sa sinasabi ng mga lingkod ng Diyos mula sa kanyang mga salita, pangako natin yan. At yun ang pinangahawakan natin. Di ba sa Hebrews 11? Yung iba doon ay nanampalataya, bagamat namatay na at hindi naranasan yung pangako, pero isang araw ang Diyos ay talagang nangako na ipaparanas, ibibigay, i-reward niya mga pangako na yun. Amen. Kasi inadapt nga niya tayo. Meron tayong isang magandang city o isang lugar na talagang matibay. At dyan po ay sa langit, sa piling ng Ama. Dito sa lupa, we're just pilgrims. Manlalakbay tayo. Hindi talaga tayo dito, mga kapatid. Amen? Amen. That's why we are waiting for the blessed hope. I believe in rapture. Yes. Mga kapatid, sa verse 5, sa chapter 9, verse 5, ang sabi niya ron, I am the light of the world. Amen? Jesus is the light who removed spiritual blindness. Maraming tao ngayon, hindi sila bulag, hindi sila PWD, pero spiritually, sila hindi nakakakita. Sila bulag spiritually. Yun ang nakalulungkot. Kaya, nais po nating sabihin sa bawat isa that the greatest miracles in this chapter was not yung nakakita yung bulag na mata o nabuksan yung bulag na mata. Hindi. It was that a blind soul came to know Christ. Yun ang magandang miracle at matinding miracle. Na ang isang kaluluwa na bulag, bagamat nakakita pisikal, pero ang kanyang kaluluwa ay bulag dahil sa kasalanan, lumapit at nakakilala sa Panginoon at talagang nakakita ng katotohanan. That is the greatest miracle in this chapter. Pwede naman siyang gumaling pero hindi siya sumampalataya kay Jesus Pero siya talaga ay gumaling at sumampalataya. It was the blind that a blind soul came to know Christ. Amen. Yung physical sight lasts for this life, for this only life. Spiritual sight lasts for eternity. Amen. Tama? Yes. Amen. Pag nakita mo si Kristo, nakilala mo siya at ang kanyang katotohanan, that is spiritual sight that lasts for eternity. Marami pong nakakakita physical pero dire-diretso patungo sa impyerno. Kawawa. Yes. Maraming nakakakita, mga taong nakakita, ngunit hindi nakikilala si Jesus. Yun ang napakakawawa. Sapagkat ang pinakamahalagang himala po talaga ay hindi lamang ang paggaling ng mga mata na bulag, kundi ang pagbukas ng puso sa Panginoon. Amen. Amen? Kaya nung ikaw po ay na-born again, that is the greatest miracles sa buhay mo. Amen. Praise God.
Hallelujah! Napaka ganda po talaga ng salita ng Panginoon. Mga magulang, mga kapatid, when life seems unfair, when life seems parang ang tawag doon, unfair, no? Tandaan po natin, dito kasi sa mundong ibabaw, you will experience yung ano iba't ibang uri ng parang hindi patas. Di ba? Medyo nawala yung aking yan. Sorry. Yan. Yo. Thank you, Lord. Okay. Makakaranas po talaga tayo sa mundong ibabaw ng mga pagtrato na hindi maganda. Pero kapit lamang po tayo sa Panginoon. Amen? Kapit po tayo sa kanyang mga pangako. Praise God. Now, may mga time na magtatanong tayo, Lord, ang dilim Lord, hindi ko gusto, hindi pabor sa akin yung nangyayari Huwag mong isipin na parang hindi siya nagkikare at pinabayaan ka, no. Mandaraya ang isip, pakiramdam. Meron na namang ginagawang dakilang bagay ang Diyos sa buhay mo pagka ganoon. Tandaan po natin yun. We will experience a lot of treatments. We will experience a lot of weaknesses. Kagaya natin, di ba, disability tayo, di ba? When you live, with weakness or disability, sometimes our condition ay iba. Pero tandaan po natin, His grace and power can shine through your life. Pag sinabi ng Diyos na gawin ito, i-obey ka, pagtiwalaan mo lamang po siya. Trust Him even when His instruction seems difficult. Gaya ng Panginoon. Darating po ang biyaya pagkatapos po ng pagpapala, ng pagsunod. When you feel overlooked, lagi mong tandaan, nakikita ka ng Panginoon. He knows your name, He knows your pain, and He knows your future. Amen? Amen. Now, medyo mahaba na ako, gusto ko na pong tapusin to. When the disciple asked, again, di ba? Sabi niya, who sinned? Dito, sumagot kagad ang ating Panginoon sa Kristo with greater truth. Sabi niya, this happened so that the works of God might be displayed. Pinagaling yung beggar. Ano nangyari sa beggar? The blind man did not remain a beggar forever. Amen? Ano nangyari sa kanya? He became a testimony of God's power. Amen. Hallelujah! Perhaps, maybe, marahil, today, you feel limited ka because of your sickness, because of your disability, because of your failures, because of your grief, or disappointment, or frustration. Kapatid, nararanasan ko yan araw-araw. Tatlo yung anak ko, PWD. Sabi ko sa Panginoon, anong kasalanan nagawa ko para magdusa ako ng ganito, Lord? Bakit po naman? Dami kong questions. Parang hindi yata ako mahal ni Lord Parang ganun. Saan ako dadamputin nito? Hindi naman ako milyonaryo. Ako ay isang simpleng air condition technician installer lang. Minsan meron, minsan wala. Kagaya kanina. Kasama ko po yung panganay ko na kami po ay naglinis ng aircon. The Lord still provides. Amen? Hallelujah!
Oh, Amen. sabi ko sa anak ko, napakainit, wag ka binibigyan ko siya ng jacket kasi bawal sa tamaan ng direktang init ng araw eh, kasi lupus nga siya eh. Hmm. Kapatid, perhaps today you feel limited by sickness, disability, failure, grief, or disappointment, or frustrations like me. Remember this. Hallelujah. Your struggles right now is not necessarily a sign of God's absence. Nandiyan Amen. ang Diyos. Naririnig ka, nakikita ka, nararamdaman ka niya. Baka nga hindi mo alam, nakakabay siya sa iyo eh. It may become the very place where His glory is revealed. Amen. Hallelujah! The blind man did not remain beggar forever. Pinagaling siya ng Panginoon. Amen! Let's go. Kapatid, sa panahong ito, Jesus is still passing by. Kagaya nung time na yon sa John chapter 9, naglalakad sila kasama ang disipulo. Still, today, Jesus is still passing by. He still sees those whom others ignore. Nakikita ni Kristo yung mga ini-ignore ng maraming tao. Amen. O tiyak yan, ikaw yung kapitbahay mo, yung barangay tanod. Ini-ignore ka eh, hindi ka kasi kung hindi ka ini-ignore ni kapitan at ni kagawad, pupuntahan ka niya, bibigyan ka niya ng ng ayuda. Eh nakakalungkot ngayon eh. Hindi ka nga makapunta eh, kailangan pumila ka pa ron. Kita mo naman yan. Marami ngayon politician, hindi public servant eh. Lord, sorry po Lord, parang critic na naman tayo. Mga mga kapatid, He still sees those whom others ignore. Kung piling mo, ini-ignore ka ng society, ng community, ng kapitbahay mo, forget it. Jesus is still passing by. And He still opens blind eyes. Physically, according to His will. And spiritually, hallelujah, for all who believe in Him. And today, if you have never trusted Christ, sa mga hindi pa talaga totally nagbibigay ng buhay sa kanila, kung meron man dito, if you have never trusted Christ completely, well, come to Him today in prayer. After this, you can pray sa iyong room. Because Jesus is the light of the world. He's the one who forgives sins. He's the one who gives new life, amen, and lead us into eternal hope. Amen. Into eternal state. Yes, if you are carrying right now pain and exactly disability or unanswered prayer or unanswered questions like me, marami tayong mga unanswered questions and answered prayers. Let's bring all of them together. Let's bring them to Jesus. Amen. Whether He changes your circumstances immediately or gives you a grace to endure, He promises never to leave you. He never forsake you. Yun ang maganda ron. Amen. Hallelujah. That's why do not let your weakness or your disability define your future. Never. Amen? Don't let your weakness or disability define your future. No. Let Jesus Christ, hallelujah, use your life to display His glory. Amen? Can you do that? Amen. Huwag mong hayaan ang iyong kahinaan ang magtakda ng inyong kinabukasan. Hayaan mo po ang ating mahal na Panginoong Kristo ang siyang magpakita nito. Nagpakita ng kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng iyong buhay. And that is the message of the Lord from this word. John chapter 9, verse 1 to 7. Amen. Yes, Praise you God. are wonderfully what? Amen? Wonderfully what? Made Made and and loved. yes, palakpakan natin si Lord. Amen. Magandang hapon po sa Amen. ating lahat. Mabuhay po kayo, mga kasama kong PWD.
Ini-ignore man tayo ng community, ng society, ng neighbors, ni kagawad, ni kapitan, ni senador, ni congressman. No, hindi si Kristo. Hindi niya tayo iiwan pababayaan man. Amen? Amen. Kumapit tayo sa kanyang pangako at sa kanyang mga salita. Siya ang Praise God. ating pag-asa at kalakasan. Magandang gabi po sa ating lahat. Mabuhay po kayo. Salamat po Kuya Mark and Kuya Michael. Mabuhay kayo. Ayan.